Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na nga mga kapolitika, maki-update na naman tayo dito sa nagaganap na PVL reinforcement sa ating bansa. Kasi kanina is may laro po August 17. So yung 1 PM na laro is nagkasagupaan nga yung Cherry Tigo crossover kontra dito sa Zeus Coffee. At expectedly is nanalo po nga yung Cherry Tigo crossover in 3 sets. Okay, so medyo mataas po na puntos yung nakuha dito ng Cherry Tigo. So dito naman sa 3 PM na laro is nagkasagupaan nga itong team ni Wilma Salas, itong Petrogas Angels versus dito sa PLDT High Speed Hitters. Okay, so dito is hindi talaga natin malalaman yung maging resulta ng laro not unless magkaroon talaga sila ng bakbakan kasi pareho itong malalakas na team. At the same time itong import ng Petrogas Angels ay talagang nagising na nga at talagang na-condition niya para bumalik yung dating laro niya na kung saan is 2 times siya naging MVP. Okay, so dito is sunod-sunod yung pagkapanalo ng Petrogas Angels, kung kaya naman sinasabi ng ilan na kinakabahan na daw yung susunod na mga kalaban ng itong Petrogas kasi ang susunod na mga kalaban nila is itong Cherry Tigo crossover. So although medyo mabigat or malakas din na team itong Cherry Tigo, ay wag rin silang kampante kasi nga dalawa ngayon yung bumubuhat sa Petrogas Angels, namely itong sila Wilma Salas at the same time itong si Van Sickle. Kanina mga kapolitika is 40 points lang naman itong pinaulan ng mga puntos ni Wilma Salas at the same time itong si Van Sickle na 32 points. Okay, so ang sinasabi ng iba na binuhat daw ng imports itong Petrogas Angels at sinasabi nga na imposibleng hindi daw sila yung magcha-champion ngayon na dalawa na yung kanilang import. So ito yung sinasabi sa social media. Okay, so ngayon mga kapolitika ay bumalik na itong si Wilma Salas at talaga namang nakaka-excite yung mga susunod na maging laro dito sa PVL reinforcement, most especially na maraming mga team ngayon na kung saan is talagang lumalakas. Okay, so unpredictable yung mga sunod na laro. But ngayon is dito tayo mag-focus sa laro ng Creamline Cold Smasher versus dito sa Titans. Kasi mga kapolitika is marami nga ngayon ang nagalit doon sa mga comment section bakit daw hindi pinagbigyan ng Creamline Cold Smasher itong Titans na kung saan is sila ngayon yung nangangailangan ng tulong. Kumbaga sagip kapamilya yung gagawin ng Creamline Cold Smasher dito sa Titans. Kasi alam naman natin, and actually napag-usapan na natin ito doon sa ating previous vlog, na yung nangyari doon sa All Filipino Conference na muntikan ng malaglag itong Creamline dahil dito sa naging performance nila. Buti na lang talaga ay to the rescue daw itong Chocomocho Flying Titans. Mga kapolitika, hindi po ako yung nagsasabi dito, nagbabasa-basa lang po tayo ng mga comment dito sa comment section at binibigyan natin ng personal na opinion at personal view natin. Okay, so dito sa naging laro ng Chocomocho versus Creamline ay napag-usapan natin ito na maging fair. Okay, maging patas lang yung treatment ng Creamline dito sa Titans kasi nga sa sinasabi natin pareho silang naghahabol. Itong Creamline is naghahabol rin na hindi silang malaglag dito sa top 4. Kasi alam naman natin na pag nasa top 4 ka ay dapat mga mahinang team yung makakalaban mo sa next round. Okay, so ito din yung hinahabol ng Creamline. At isa pa mga kapolitika, nakikita ko rin dito na kung saan ay dito alam naman natin na sobrang alanganin talaga ngayon ng Chocomocho Titans dahil wala itong si Rondina at talagang naging problema na nga rin ng coach itong kanilang import at some of their players. Okay, kasi nakita natin doon na doon 9 points na yung lamang ng Titans, and actually sinasabi ng iba na pinagbibigyan na daw ng Creamline itong Titans kasi nakita nila doon na nag-attitude daw itong isa sa mga players ng Titans. So parang na iba daw yung mood ng Creamline na hindi na lang pagbibigyan itong kanilang sister team kasi nangyari na din naman ito doon sa naging sitwasyon ng Capital One versus ito sa Farm Fresh kasi magka-sister team pala yun sila. At napag-usapan at nabanggit natin dito sa ating YouTube channel na
mukhang pinagbigyan ng Capital One itong Farm Fresh para makarga sila sa sa Final 8. Okay, so ganun po ang naging sitwasyon doon. Andito sa mga kapolitika, kasi 9 points yung hinabol ng Creamline kontra dito sa Choco Mocho Titans, kasi nasa 15 yung score, tapos yung itong Choco Mocho Titans is nasa 23 na. So obviously is nasa 9 points yung habulin nila, kumbaga, or 8 points. Okay, so dito is nakita natin yung error ni Tobino, kasi dito yung highlight talaga sa third set. Okay, kasi doon sa first at second set ay talagang wala namang laro doon, kasi nga tambak itong Choco Mocho Flying Titans. So basically yung bibigyan lang natin ng opinion at highlights dito is yung third set, kasi naipanalo po ng Creamline, although 9 na yung lamang ng Choco Mocho Flying Titans ay nakaya po lang habol. So ito yung sinasabi natin na bakit consistent itong Creamline. Okay, so ibig sabihin is yung mga susunod na team na mga kalaban nila ay wag din magpakampante, kasi di natin alam kung ano yung mga adjustment or ano yung mga strategies ng coach na ginagawa ng Creamline. Kumbaga dito is nakikita rin kasi ng Ribisco na medyo alangan niya talaga itong Choco Mocho Titans. So it's either ang papasukin nila talaga or yung bibigyan na lang talaga nila ng bigat is itong Creamline, kasi yung Creamline is medyo may pag-asa pa. Kung ikukumpara mo dito sa Choco Mocho Titans ay talagang medyo malabo na nga. Kahit pa man makakapasok sila sa susunod na round ay talagang malakas na team sa taas yung mga kalaban nila. Okay, so ganun po ang sitwasyon doon. Now dito mga kapolitika, yung naging official score is 16-25, 19-25 at 29-31. Okay, so ang tanong ngayon ng nakarami, bakit daw hindi pinagbigyan ng Creamline itong Choco Mocho Flying Titans? Okay, so sa tingin nga natin mga kapolitika, sa sinasabi natin is medyo may bigat itong Creamline sa puso ng Ribisco, kasi alam naman natin itong Creamline ay talagang sila yung mukha ng PVL. Okay, so and isa pa yung Creamline, kasi sila yung unang team na nabuo dito sa di ba? Kung ikukumpara mo sa Choco Mocho Flying Titans is later na lang sila nabuo dito after nung nag-graduate yung mga mga key players nila sa Ateneo. Okay, but yung kauna-unahan talaga is itong team ni Valdez, which is itong Creamline. Okay, so yun ang ating nakikita dito kung bakit talagang pinaburan ng Ribisco itong Creamline na wag na lang bigyan ng chance itong Choco Mocho Flying Titans. Ang nakikita naman natin dito mga kapolitika, kahit pa pagbibigyan ng Creamline ay hindi naman na din makakapag-advance itong Choco Mocho Flying Titans after kung just in case makarga sila sa Final 8. Okay, so ngayon nga is nasa pang top 9 na sila, so medyo mahirap na rin talaga. It's a mountain to climb at talagang ikakayod na talaga itong maging susunod na laro nila. Kung gusto nilang makarga sa top 8 ay talagang tatalunin nila itong kasi ang sunod na makalaban ng Titans is itong PLDT. Okay, so medyo malakas at mabigat na team din yan. So kinakailangan na ang dapat mangyari dyan is matatalo nila itong PLDT sa loob ng 3 sets. Okay, at the same time itong Farm Fresh, kasi ito nga ang nag-aagawan dito sa Final 8, ay dapat matalo itong Farm Fresh sa loob ng 3 sets ng Akari, kasi ang Akari ang mga kalaban ng ng Farm Fresh sa susunod na sagupaan. Okay, so dito mga kapolitika is talagang marami nga ang mga fans at mga supporters ng Choco Mocho Flying Titans na sinusumbatan itong Creamline Post Smasher, bakit hindi daw pinagbigyan. Ngayong sila naman yung naghingi ng tulong at nangangailangan, kasi nasa crucial nga sila. Okay, pero sa sinasabi na nga natin, sa tingin natin dito ay maging patas lang yung laro, dahil nga dito sa ang Creamline din ay naghahabol rin para masampa sila dito sa top 4. Okay, so mga kapolitika, yun ang ating personal opinion sa nagaganap dito na PVL reinforcement. Again, ngayon is very exciting nga yung mga susunod na mangyayari, kasi hindi natin alam yung mga pa-surprise ng iba't ibang teams dito. So ito ang ating aabangan. Okay, so dito mga kapolitika, ang tanong na iiwan natin dito sa ating video ay ano ang inyong masasabi ngayong natalo ng Creamline itong Choco Mocho Flying Titans? Okay, at tila ba mapapaga yung kanilang bakasyon? Mga kapolitika, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest